Kapalit na napakagandang view dito sa baba ito. Delikado talaga. Nakatakot, nakapanindig balahibo. Kasi malalim talaga. Po yan ang history po niya. Yan daw po ay pinagkutahan pa ng mga ano. Kapon? Napakarami po. May unggoy. Napakarami po. Hindi po nabunga halos ang nyug dahil po ubos-ubos yan. Nakakarating po yan dito sa may kalsada. Dito sa video na to, samahan nyo akong pasukin at alamin natin ang istorya sa likod ng dinarayong Bosque Cave ng Gumaca, Quezon. Ito yung papasok sa Bosque Cave ng Gumaca, Quezon, sa barangay Villa Mendoza. Ito yung daan niya. So, ito yung daan. Medyo matarik yung daan niya at mahaba. Wow! Ito ang daan. Ha? Ito na tayo. Saan ang daan? Saan ang daan? Packet. Dito. Sige. So, ito na yun sa Bosque Cave. Yan. Ito na yung daan daw pataas. Ito yung barangay hall. Okay. Bye. Gano'ng karami po yung pumapasok dito mga sa tansya nyo pagka yung mahal na araw? Naka-encounter po kami na pumasok dyan na mahigit 1,000. 1,000 po sa loob ng ilang araw. Isang araw po yung pumasok no na mahigit 1,000 ay mahal na isang araw araw mismo. lang? Biyernes Santo po. 1,000, Daming Biyernes dami Santo. po. Yan po ay nabibisita na ng DNR dahil nga po sa maganda na natin daan. Tapos, nung po yung binisita ng ating mahal na governor na dati noon ay congresswoman pa, nakakyat po siya dyan mismo sa touring yan. Napuntahan na pala ni Gobyern. Opo, at Ay, yan po yung wala pang hawakan na kumbaga Yung railings dun. railings. Kawayan pa po ang inilalagay namin dyan taon-taon tuwing magmamahal na araw po. Maghahakot po ang mamamayan at sanggunian para po makabitan namin ng hawakan. Dahil po yan ang history po niya, yan daw po ay pinagkutahan pa ng mga ano, Hapon? parang yung sa Balahap noon. Hukbalaha po. Pinapasok pa rin po namin yung tinatawag dyan 7 kwarto. May 7 Yung kwarto tinatawag doon. po dyan 7 kwarto, maliit lang po ang entrance niya, napapasukan mong yungid. Pagdating po doon sa loob, napakaluwang niyan, na halimbawa po ang tinatawag na 7 kwarto dyan, halimbawa po itong isang ito, papunta po ron, malayo po ang lalakarin mo, may isa pong papaganyan. 7 po yung nasa loob nun. Yun yung 7 ganon napapasok? Opo. Magkakaiba po ng daan? Oo. Aba. Lalo't higit ka po ay pinagbabawal ng DNR ang pamamaril dyan ng unggoy. Napakarami may po. unggoy. Napakarami po, hindi po nabunga halos ang nyug dahil po ubos-ubos yan. Nakakarating po yan dito sa may kalsada. Napakadami po dyan. Madami palang unggoy dyan. Napakadami po. Sa amin po lang dyan, donasyon. Okay, donasyon lang. Yan lang po ang nakaano kami, may donation box. Pag may ahon, magkano po entrance? Wala po. Mag-donasyon lang po kayo kung magkano lang po ang kaya ninyo. Ang mga talaga po mga totoo yan, marami po Yan yung nagsabi. kuweba, Yung kuweba. ditong ang labas ay at timunan. Meron daw talaga po yan. Meron na po dyan nahulog doon sa mataas na tore. May nahulog po dyan babae na taga Pinagbayanan. Ano po nangyari? Ay nabaklas lang po yung mga ano, mahigit sumangyat po sa kahoy. Kaya po kami nag-ano na mag-ingat kayo, huwag kayong maghaharutan, malikot dyan sa taas dahil napaka-delinquente. So ito pala yung entrada niya. So dito pa lang pala mayroon ka ng pahingahan. Yan. Meron silang waiting shed. Dito sa lugar na ito, may mapapansin na kayo mabato na. Yan. So yan, kung kanina sa labas, maliwanag. Pagpasok mo dito sa loob, madilim siya. Yan. So puro puno kasi ang loob niya. So tingnan natin kung anong meron sa taas. So yan, kung mapapansin nyo, madami na siyang bato dito sa loob. So yan, nakakamukha ang ganda niya dito pa lang sa loob. Para ka nasa rainforest na ang daming bato. Yan. So dito pa lang sa daan, may makikita ka ng butas. So malalim siya. Siguro it's as in malalim talaga. Hindi ko makita yung loob niya. Ayan.
So, huwag na natin tangkayin pumasok. Parang kasya lang ang tao. So, nandito pa lang tayo. Siguro wala pa tayo sa kalahatian. Pero, ganyan na mayroon na siyang cave. So, dito pa lang, meron naman isang kuweba. At ito, mukhang pwedeng pasukan ng tao. Umayisilip natin dito pa lang kung gaano kalalim at gaano kalawak ang nasa loob nitong kuwebang ito. So, sa ngayon, hindi ko na pupasukin. Wala kasamang guide kung hindi yung sama ka lang si David. Siguro kung may guide kayo at pupunta kayo dito, pwede naman ninyong pasukin itong cave na ito. Ang ganda eh. Kaso medyo nakakatakot, medyo madilim. Pero take note ha, may araw na kanina nung pagpasok namin dito, subalit pagpasok mo dito sa loob ng kagubatan, ayan, madilim na talaga. So hindi siya masyado nape-penetrate ng liwanag dahil siguro sa napakaraming punong nakapaligid dito. Dito ay nakakalula na yung view. Pasok doon sa kuweba. Ayan. So, ganyan kalalim. Grabe. Ganda. Maganda dito, maganda. Makikinig mo na yung kunin ng mga paniki, anong kabag. Kaya ito na naman. Railings na dito. So bakal na siya. Para nga siguro madali kayo maakyat sa taas. So tara. Medyo nakapagod lang pero pahinga lang kayo pag pagod kayo. Ang taas nga. At dito sa bahaging ito, pero kung na makikita kuweba. Yan. Yan yung kuweba, isa pang kuweba. Ang dami palang pasukan sa kuwebang ito. Hindi ko alam kung magkakadugsong sila, pero yan. Ay. So yan. Siguro kung wala itong railings na ito, ang hirap umakyat dito. Pero dahil may railings na, so di ka na matatakot kasi yung kabilang banda niya, pakita mo, yung kabilang banda niya ay ito na yung kuweba at malalim ang lalaglagan mo kung sakaling wala itong railings na ito. So kudos sa barangay dahil inuuna nila ang safety ng mga taong umakyat dito. Ito yung pangatlong kuweba na pwede mong pasukan siguro kung may pumapasok dito malalim. Simula doon. So nakikita niyo yung baba. Napakataas na nito. Yan. Okay. Maganda rito. Nakakatuwa lang kasi yung barangay talaga yung naalagaan nila yung mga turista nila. Kasi dito sa bahaging ito ay nandito yung may ihawang ka, meron ka dito mga upuan, lamesa, at yung kung di ako nagkakamali ay yun ay ang CR. Okay. Kaya kung pupunta kayo dito, sisiguraduhin nyo na magpapaalam kayo para alam nila. At the same time, yan. Ano yan, David? Yan yung waiting shade, no? So, pahingahan. So, yan. Hirap ng daanan. Medyo mahirap lang naman kumpara sa akin kasi medyo sanay tayo sa mga bundok eh. Pero, ang kapalit naman ng daanan na yon, itong napakagandang view ng bundok. Kasi nasa tuktok na tayo. Ayan. Kapalit na napakagandang view. Dito sa baba ito, delikado talaga. Nakatakot, nakapanindig balahibo. Kasi malalim talaga. Okay. So, akit pa ako ng konti dito at papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang lugar na ito.
So yan. Ito yung bosque ng Gumaka, Quezon na matatagpuan sa Barangay Villa Mendoza. So yan. Tingnan nyo naman, napakaganda niya. At nakakatakot din talaga. So yan. Ito naman yung Lamon Bay. Kayo po ay inaanyayahan namin sa amin pong pasyalan dito po sa Barangay Villa Mendoza, Gumaka, Quezon na kung tinatawag po natin itong Bosque Cave. Ito po ay matatagpuan dito po sa Barangay Villa Mendoza. Ang pasok po natin ay sa may tulay ng Barangay Sisiren. Buhat po sa baba ay mga 1 kilometro at kalahati lang po. Matutuwa kayo at maganda na po ang hawakan natin. May railings na po. May pahingahan Ano yung, po tayo sa yun yung waiting taas, shed, no? sa So, pahingahan. mismong gubat at meron po tayo dun CR. Kaya po yung mga gustong pumarito, wala pong interest dito, donasyon lang. Kayo po inaanyayahan namin para po makita nyo kung gaano kaganda ang aming pinagmamalaking tourist spot na Bosque Cave. Hanggang sa muli mga kabiyahe, hanggang dito na lamang. Maraming salamat at ingat.